PC games guys, napakasimple na pong ilagay sa smartphone mo. Tuturuan ko po ngayon kung paano po maglagay ng mga PC emulator po dito na gumagana po ngayon. Red Magic 11 Pro po ito guys na gamit natin ngayon. Pinahiram po sa atin ni Pare Koy para po magawa natin ng full review nga po sa mga PC emulator na gamit ko ngayon dyan sa mga nire-review po natin ng mga gaming phone. First step guys, syempre, search nyo po yung GameHub sa may Google. Download nyo po yung APK, then install nyo po. Meron din pong GameHub sa may Play Store. Wag po yan guys. Mas maganda po yun nasa mismong Google. Siyempre, kailangan niyo po maglagay ng account dito. Nakakonect lang po ako guys through Google account. Then yan po yung bubungan sa atin yung formang gaming handle na datingan niya na makakapili na nga po tayo ng mga games. Pero hindi pa natin malalaro yan at di pa natin pwedeng i-download. Dahil alam niyo naman meron nga pong bayad ng mga games sa PC at kailangan niyo pong ilagay yung Steam account niyo dito sa may GameHub para po mag-connect sila. At kung may games na po kayo sa may Steam account nyo, kusa pong malalagay dito yan guys. Kailangan nyo lang pong i-download. Magkoconnect na po sila ng kusa. Kaya kung sakaling meron po kayong Steam Deck at may mga games na po kayo dito at gusto nyo pong laruin sa mobile yung mga games nyo na nandito nga po sa may Steam Deck, ang gawin nyo lang po. Ilagin nyo lang po yung account nyo sa My Game Hub at kung saan na po lalabas yan yung mga games nyo na nilalaro nga po dito. Pero syempre, download nyo po muna yan. Pero may mga nakikita nga rin po pala ako guys kung sakaling ayaw nyo nga pong bumili ng mga games. Pwede daw pong i-copy yung games nyo daw po sa mismong PC nyo at ilalagay nyo po sa may Game Hub. Tumingin na lang po kayo guys ng tutorial kung paano yon. Dahil wala po akong PC guys para magawa po iyon. Kaya ang ginagawa ko po sa kanya guys, tumitingin na lang po ako ng games sa may Steam at tumitingin po ako sa mga discounted po na mga presyo nila. Yung mga discounted po na mga games. At dun po ako bumibili. Tulad nga po nitong Left 4 Dead, nabili ko lang siya guys ng 100 pesos. Pwedeng-pwede na. Day lifetime naman na nasa akin yan. As long as hindi ko makakalimutan yung Steam account ko. Sa last review ko po guys ng Poco F8 Ultra, nalalaro ko po ang Left 4 Dead dito. Pero guys, kusa po siya nagko-close. Pero nung sinubukan ko po dito sa mi Red Magic 11 Pro, hindi po siya guys nagko-close. Napaka-stable po niya dito at napakaganda laruin at napaka-smooth laruin. Dagdag ko na nga rin po pala, syempre may mga games po na talagang hindi po siya optimize sa controller. Dahil may mga games nga po na luma na at mas supported po sila kung mouse at keyboard po yung gagamitin natin. Tulad po nitong Call of Duty Mobile na World at War. Sobrang paborito ko po ang game na yan guys sa may PC dati. Pinagtsatsagahan ko po siya. Sa may less than 30 FPS na gameplay, malaro lang siya. Pero dito nga po ngayon sa may Red Magic 11 Pro na merong 8 Elite Gen 5. Napaka-smooth niya at napakaganda pong laruin. Ang problema lang po talaga is hindi po siya supported sa may controller na gamit ko. Kaya touchscreen po ay nagsisilbing mouse ko sa kanya. Pero syempre mag-iiba naman yung gaming experience natin dito kung magkoconnect tayo ng keyboard at mouse dito nga po sa may smartphone natin. Dahil yan po ang isang problema guys dito sa may Game Hub nga po. Hindi po lahat ng games at di po lahat ng lumang games or mga latest games malalaro natin dito. Unlike nga po sa may Steam Deck, kung ano po yung gusto nating laruin, malalaro po natin dito yan guys. As long as meron po siyang verified. Ang ibig ko sabihin guys, may mga games po dito na talagang supported na po sa may controller. Pero may mga games din po dito guys na hindi po siya masyadong supported. Tulad nga po nitong Call of Duty na nilalaro ko po dito kanina. Hindi nga po siya ganun ka-supported sa may controller. At dito rin po sa may Steam Deck is hindi rin po siya ganun ka-supported. Pero guys, ang napansin ko lang po sa kanya, dito po sa may Steam Deck is pwede po tayong mag-set ng ibang controller para po maging ano siya, maging supported ng maayos. Unlike nga po dito na hindi ko po pa alam kung paano bang ayusin yung pinaka-control niya. Eto guys, kakalabas nga lang din po ng Red Dead Redemption sa may Play Store saka po sa may iOS. At sana guys, sa susunod po, ilagay na rin po nila ang GTA 4 nga po sa mobile. Dahil marami po ako naririnig guys na itong GTA 4 daw po, isa sa pinakamagandang GTA na malalaro natin. Dahil sa magandang story at magandang physics sa may game na yan. Na mas maganda pa raw po sa may GTA 5. Dahil kung sa may emulator nga guys is malalaro natin ng GTA 4. Paano pa kaya kung magiging official to sa may Play Store para mas maging hassle-free yung paglalaro po natin. Pero habang wala pa nga sa may mismong Play Store yan, ito po muna yung gameplay natin sa may GTA 4. Okay naman siya sa may ganyang klase ng gameplay. Hindi nga lang siya ganun ka-stable dahil nga masyado na rin luma to. At hindi nga po siya masyado compatible dito nga po sa may controller na gamit ko. Kahit nga sa may Steam Deck guys, hindi siya fully optimized itong GTA 4. At ganoon nga rin po dito sa may Game Hub.
Pero at least nga, kung gusto niyo pong malaro ang game na 'to, malalaro niyo po 'yan dito sa may 8 Elite Gen 5 na nandito nga po sa may Red Magic 11 Pro. Kumbaga guys, napansin ko lang po, may mga games po sa may Steam Deck na talaga napakadali pong laruin at napaka-stable pong laruin. Pero may mga games din po sa may Steam Deck na hindi po sila talaga gano'n ka-optimize, lalo't lalo nga po yung mga lumang game. At gano'n din po yung experience ko, 'pag nilagay ko po sila sa pinaka-emulator nga po, yung mga game po na nilalaro ko sa may Steam Deck na hindi po optimize, kadalasan guys, hindi rin po optimize pagka sa emulator na nga po siya lalaruin. May mga naririnig po ako guys na isa sa pinakamagandang processor daw po na gamitin po pang emulator is yung Snapdragon 8 Gen 2. Hindi ko lang po alam kung bakit. At sa mga gumagamit po dyan guys ng smartphone na mayroong Snapdragon 8 Gen 2, mag-comment na lang po kayo kung ano ba magandang gamiting smartphone na mayroong ganyang klase po ng processor. Isa pang magandang laruin nga po dito sa may Game Hub is itong ganitong klase ng game tulad nga po ng Silksong. Dahil sobrang optimized niya. Stable po siya sa merong 60 FPS na gameplay. Isa to guys sa Game of the Year ng 2025. Ito yung klase ng game guys na kaya naman sa smartphone natin. Pero dahil nga PC exclusive lang siya, hindi agad siya ilalabas sa mobile. Maybe marami pa rin po talaga mga game developer na hindi pa rin po naniniwala o hindi pa rin po nakikita yung potential po ng mga gaming ngayon ng mga smartphone. To the point nga po na mas nakapokus po sila sa mga PC pa rin at sa mga console pa rin. Pero pagka mobile na, napaka-konti po ng mga games sa pagpipilian natin. Kaya sana mas maging optimized pa po yung mga emulator nga po sa mga malalakas sa mga gaming phone ngayon. Ito pa isang game guys ang Dragon Ball Z Kakarot na siguradong kaya rin po ng mga smartphone natin ngayon. Pero dahil nga po sa PC lang siya at sa console lang po siya available. Through emulator lang po natin malalaro yung ganyang kagandang games. Ang napansin ko po ng mga gandang games sa emulator is yung mga games nga po na hindi masyadong demanding sa realism po ng graphics. Tulad nga po itong Dragon Ball, saka nga po ng Silksong kanina. Tapos tulad nga po ng sabi ko kanina, yung Dragon Ball Z Kakarot is meron po siyang Steam verified. Ibig sabihin fully supported po siya at fully optimized. Kaya nung nilagay ko po siya sa emulator, napaka-smooth din po niyang gamitin. Ganon din po sa may Steam Deck nga. Yun po yung ibig kong sabihin guys. Kumbaga bagong game lang po ang Dragon Ball na yan. Pero kung nakakatuwa nga po sa kanya dahil nga po fully optimized siya sa Steam Deck. Kaya asahan nyo, ganon din po sa may ano yan, sa may emulator. Maybe sa tingin ko kung bakit nga po madalang mag-port ng mga PC games na punta po sa mga mobiles dahil nga po mahirap siyang gawin. Kaya ang pinaka-best option nga po natin para po makapaglaro through emulator na po, ng libre pa. Kaysa po sa dyan sa may tulad sa may Red Dead Redemption, kailangan pa natin bilhin. Tapos kailangan nyo po ng Netflix account bago nyo po malaro yan. Pero kung emulator, kadalasan guys libre lang yan. Pero feeling ko guys, pagka po naging official na ang PC emulator sa mga mobile, malamang sa malamang guys, magkakaroon na rin po ng bayad dyan. Yung pinaka-emulator po na gagamitin natin. Tulad nga po itong Game Hub. Hindi na ako sumubok guys sa mga mobile games tulad nga po ng ML, ng Wuthering Waves, ng Call of Duty Mobile, ng Delta Force dahil nga po masyado na pong malakas ang 8 Elite Gen 5 para maglaro niyan. Yung 8 Elite nga lang po guys, sobra-sobra na. Yung Snapdragon 8 Gen 3 nga lang guys, sobra-sobra pa rin yun kung ganyan klase ng mga games na lalaroin nyo. Pero kung naka 8 Elite Gen 5 ka, dapat guys nag-emulator ka na. Dahil sobrang lakas niyan. Di alam nyo naman, yung mga ganyang klase ng mga smartphone ngayon, sobrang napakamamahal na rin. Hindi na ako nag-focus guys sa pinaka-key specs po ng smartphone na to dahil siguradong alam nyo na yan. Yung napakagandang design niya, yung liquid cooling niya, yung napakagandang display, at yung napakagandang overall na kanyang specs na nakapokus nga po sa may gaming. Pinakita ko na lang po sa inyo yung pwede nyo pang gawin sa ganitong klase ng mga smartphone. At isa nga po doon, ang PC emulator. Palitan lang po guys yung video natin kung may nakatutunan po kayo. Thanks for watching.